Maagang umaga sa Maynila at parang laging nagmamadali ang hangin sa paligid ng Villaseñor Freight Works. Mga busina sa labas, mga printer na walang tigil, mga paa ng empleyadong nag-uunahan sa elevator. Sa loob ng pinakamataas na palapag, sa opisina na may salaming dingding at tanaw ang trapiko na parang mahabang sugat sa kalsada, nakatayo si Leandro Andre Villaseñor sa harap ng bintana. Hindi siya yung CEO na mahilig magpakuha ng litrato. Hindi rin siya yung palangiti sa meeting. Kapag nagsalita siya, may bigat, pero bihira. Sa likod niya, kumatok ang assistant niyang si Crisma de la Merced, PR manager na sa totoo lang ay half-assistant na rin dahil sa dami niyang inaayos na gulo. Sir Andre, maingat ang boses ni Crisma. Nasa conference room na po si CFO Gideon at si Attorney Celine nagpiping. Gusto po niyang mauna, sabi niya urgent. Hindi lumingon agad si Andre. Pinagmasdan niya muna ang babaeng tumatawid sa kabilang gusali. Hawak ang payong na halos liparin ng hangin. Sa isip niya, paulit-ulit yung linya ng report na nabasa niya kagabi. Mga numerong hindi nagtutugma. Parang dalawang kwento na pilit pinagdikit. Papasukin mo na sila, sabi niya sa wakas. Matalim pero hindi pa sigaw. At Crisma, kung may tumawag na board member, sabihin mo na sa site visit ako. Site visit? Napakunot noo si Crisma. Sir, may board meeting tayo. Sabihin mo na lang. Huminga si Anje, saka tuluyang lumingon. May mga tanong ako na hindi sinasagot sa meeting. Tumanggo si Crisma, pero halatang may kaba. Sanay na siya sa corporate politics, yung mga ngiting hindi totoo, yung mga papuri na may kasamang patalim. Pero ngayong linggo, kakaiba ang pakiramdam niya. Parang may nagluluto ng mas malaking bagay. Sa conference room, nakaupo na si Gideon Lontok, CFO na laging nakasuot na parang hindi pinapawisan kahit sa tanghaling tapat. Palaging may ngiting maayos, pero yung mata niya, laging nagtatanong kung sino ang susunod na babagsak. Sa kabila niya, nakaupo si Attorney Celine Parebes, legal head, simple ang porma, walang alahas na halata, pero kapag nagsalita, parang may hawak siyang martilyo. Good morning, sabi ni Andre, umupo sa dulo ng mesa. Let's make it short. Gideon, pakita mo yung fleet modernization proposal. Sir, eto po. Mabilis ang galaw ni Gideon. Slide agad. Kailangan na nating palitan yung half ng trucks. Older models, mataas ang maintenance. Yung bagong package, discounted dahil partner natin yung supplier. Sumulyap si Anje sa mga numero. Partner natin? Opo, dumaan sa bidding sir. May 3 quotes. Tinapik ni Gideon ang papel. Malinis. Hindi nagsalita si Anje. Imbes, tumingin siya kay Celine. Sir, singit ni Celine, I'm putting on record, may irregularity po sa bidding. Hindi ko pa masabi lahat dito, pero may pare-parehong formatting yung quotes, parang galing sa iisang source. Mabilis na ngumiti si Gideon. Attorney, common template lang po yun. Lahat ng vendor may sariling format. Common template na parehong spacing, typo at kahit maling TIN number? Malumanay pero matalimang tanong ni Celine. Hindi po common yon. Tumahimik ang room, pati si Crisma na nakatayo sa gilid, napalunok. Sa loob ni Anje, may gumalaw na matagal na natutulog na alaala. Ang lumang kaso ng kumpanya, yung panahong buhay pa ang ama niya, si Don Ramon. May aksidente noon sa isang provincial highway. 2 driver ang namatay. Ang sabi sa dyaryo, driver error. Pero sa internal file na minsang niyang nabasa ng palihim, ibang kwento. Overloading, pressure to meet impossible deadlines, at may special instruction na huwag ipahinto ang truck kahit may sira ang preno. Hindi niya kalimutan ng pirma sa baba ng memo. Gideon Lontok. Gideon, dahan-dahang sabi ni Angie. Sino ang nag-recommend nitong supplier? Board-initiated po sir, sagot ni Gideon. Parang handang-handang sabihin. May investor interest. Alam niyo naman po kapag may strategic partner. Anong investor? Putol ni Angie. Napakurap si Gideon. Yung bagong capital infusion sir. Yung Anonymous Group through a holding company. Anonymous? Tumawa ng bahagya si Celine. Walang saya. Sir Angie, sa batas, may disclosure requirements tayo. I asked for the beneficial owners list. Walang pinadalang finance. Nagtagpo ang tinini na Andre at Gideon. Sa sandaling iyon, para kay Crisma, parang 2 taong magkaibang wika ang nag-uusap. Isang may gustong linisin,
isang may gustong tabunan. Sir, pilit na mahinahon si Gideon. Ginagawa ko lang yung best para sa company. Kung gusto niyo ng details, I can send it after. Pero ngayon, kailangan nating mag-decide. The market is moving. Ang market laging gumagalaw, sagot ni Andre. Pero ang konsensya, kapag gumalaw, mahirap pigilan. Napahigpit ang panga ni Gideon. Sir? Tumayo si Andre. I'm not signing this today. Celine, give me your findings in writing. Krisma, cancel my afternoon appearances. Sir, paano yung press interview? Tanong ni Krisma, mabilis ang boses. Reschedule, sagot ni Andre. At Gideon, tell the board we'll revisit. No shortcuts. Lumabas si Andre sa conference room, ngunit bago pa siya makalayo, naramdaman niyang may sumusunod na tingin. Hindi lang tingin ni Gideon, kundi tingin ng mga taong mas sanay kumilos sa dilim. Sa kabilang banda ng lungsod, sa St. Brigid Medical Center, ibang klaseng ingay ang sumasalubong kay Nurse Amalia o Mia Rivero. Tunog ng trolley sa hallway, boses ng pasyenteng umiiyak, call bell na walang tigil. Naka-uniform siya, buhok nakapusod, at sa bulsa ng scrub niya ay may maliit na papel na nakasulat ang schedule ng dialysis ni Tatang Florencio. Kada duty niya, laging may kasamang kaba. Makakapagpadala ba ako ngayong linggo? Makakabayad ba kami sa lab tests ni Itay? Sa nurse station, sinalubong siya ng senior nurse na si Nurse Vangie Sison. Mapanuri ang mata, pero kapag nakita niyang maayos ang trabaho mo, tahimik siyang proud. Rivero, tawag ni Vangie. ICU rotation ka mamaya, pero bago yon, ER rounds muna. Huwag kang mawawala sa charting ha? Opo, Ma'am Vangie. Ma'am, yung request ko po sana, yung day off next week, may check-up si tatay. Tumingin si Vangie sa kanya, parang tinitimbang kung totoo. I'll see, kulang tayo sa tao, pero kung maayos kang mag-cover ngayon, I'll try. Salamat po. Sa tabi ng station, si Nico Punzalan, hospital clerk na halos lahat kilala dahil sa sobrang daldal, nangangisi habang hawak ang clipboard. Mia, may bagong doktor daw dito, consultant, sabi ni Ma'am Marites sa compliance, bigatin, bulong ni Nico. Pero parang di ko naman nakita sa roster. Mahirap yang bigatin na walang roster, sagot ni Mia, half joke pero half warning. Nangangiti si Nico. Ay, ikaw talaga. Lahat may meaning. Hindi sumagot si Mia kasi sa mundo ng ospital, kapag may mali, hindi laging sumisigaw. Minsan nakangiti pa. Pagkatapos ng rounds, tumawag ang kapatid niyang si Jessa. Saglit siyang lumabas sa hallway para sagutin. Ate, mahina ang boses ni Jessa. Si Itay parang nahihirapan na naman. Sabi ng barangay nurse, kailangan daw talaga ng tests. Sumikip ang dibdib ni Mia. Jessa, kumain ba si Itay? Uminom ng gamot? Oo, pero ate, kulang na tayo. Hininga si Mia, pinisil ang bridge ng ilong niya. Makakahanap tayo. Mag-overtime ako. Huwag kayong bibitaw ha. Sabihin mo kay Itay, huwag siyang matakot. Ate, ikaw din, huwag kang masyadong magpapagod. Nangangiti si Mia ng pilit. Pagod lang to, hindi tayo sumusuko. Pagkababa niya ng tawag, saglit siyang tumingin sa mga pasyenteng dumadaan sa stretcher. Sa bawat mukha, may sariling kwento, sariling takot. Dito niya natutunan na ang buhay minsan parang chart, may vital signs na biglang bumabagsak kahit akala mo stable. At sa ospital na ito, si Mia ang uri ng taong hindi kayang magbulag-bulagan. Sa hapon, balik sa opisina ng Villa Senior Freight Works, dumating ang security driver ni Andre, si Romy Balandra, matipuno, tahimik at may mata ng taong sanay tumingin sa likod. Sir, sabi ni Romy pagpasok sa opisina, may dumaan kanina sa lobby, hindi employee, nagtanong kung nasa office kayo. Sino? Tanong ni Andre. Hindi nagpakilala pero alam niya ang name niyo, sir, at alam niya kung anong oras kayo madalas umuwi. Nalamig ang batok ni Andre.
Anong itsura? Naka-cap. Plain lang, pero, sir, parang may kasama siyang isa pa sa labas. Naka-park. Hindi ko nakita ang plate. Sumandal si Andres sa upuan. Sa dibdib niya, bumabalik yung pakiramdam na matagal na niyang tinakas. Yung pakiramdam na kapag sumubok kang madilinis ng marumi, hindi lang dumi ang hahawak sa'yo, kundi kamay. Krisma, tawag niya sa intercom. Cancel everything and call Celine. I want the old files. Lahat ng incidents from the last 10 years. Sir, sagot ni Krisma sa speaker. Are you sure? The board... Let them wait, sagot ni Andre. Mas matagal na akong hinihintay ng konsensya ko. Sa labas ng opisina, may araw pa. Pero sa loob ni Andre, parang gumagabi na. At sa isang maliit na kwarto sa dorm ng nurses, sa kabilang panig ng syudad, nagsusulat si Mia sa lumang notebook ng gastusin. Gamot, renta, pamasahe. Pinagtagpi-tagpi niyang parang sugat ang mga numero, umaasang may matitirang pag-asa. Hindi pa nila alam, ni Andre, ni Mia, na sa pag-ikot ng lungsod, papalapit na ang isang gabi na magbabangga sa dalawang mundo nila. Pero bago dumating ang banggaan, may mga taong kumikilos na. Tahimik, eksakto, at walang balak umatras. Pagpatak ng gabi, hindi pa rin umuwi si CEO Leandro Andre Villaseñor. Nasa opisina pa rin siya, nakaharap sa lumang kahon ng mga files na ipinadala ni Attorney Celine Paredes mula sa Legal Archive. Mga lumang incident reports, internal memos, at mga email printouts na may pulang marka sa gilid, parang mga sugat na pilit tinakpan ng bandage pero nag-iwan pa rin ng piklat. Sa ibabaw ng mesa, nakabukas ang isang folder na may label na Highway Incident 2016. Pinagmasdan ni Andre ang pirma sa baba ng memo. Pamilyar, hindi dahil maganda, kundi dahil mabigat. Gideon Lontok. Hindi niya napansin na napahigpit na pala ang hawak niya sa papel hanggang sa bahagyang mapunit ang gilid. Kumatok si Krisma de la Merced sa pinto. Maingat ang lakad. Parang takot makagambala sa katahimikan na masyadong matalim. Sir, sabi niya, tumawag si board secretary. Nagtatanong kung bakit hindi kayo sumipot sa dinner meeting. Sabihin mo may emergency audit review, sagot ni Andre, hindi tumitingin. Sir, si Gideon din po tumawag, twice. Doon lang siya tumingin. Anong sabi? Ang sabi, nag-aalala siya. Baka raw stressed kayo. Baka kailangan niyo raw magpahinga. Napangiti si Krisma pero wanang tuwa. Alam niyo naman po, kapag masyadong concerned ang isang tao, minsan may dahilan. Tumanggo si Andre, dahan-dahan. Krisma, may favor ako. Huwag mong sabihin kanino man na uuwi ako ngayon. Sir, gusto kong bumisita sa isang tao. Tahimik lang, walang entourage. Nakita ni Krisma ang bigat sa mukha niya. Sir, kung tungkol to sa investor, hindi mo kailangang malaman lahat. Pero kailangan kong makita ang isang dokumento, personal, at ayokong may sumunod. Lumunok si Krisma. Sino pong pupuntahan niyo? Saglit siyang nag-atubali, saka sumagot. Isang dating operations supervisor, si Esmundo Mundo Carpio. Siya yung nakaligtas noon noong 2016. Siya rin yung nagbanta noon na magsasalita, tapos biglang nawala. Kilala niyo kung nasaan siya? May address ako. Kinuha ni Andre ang maliit na papel na parang matagal nang kinukusot. May nakaabot sa akin, anonymous, na buhay pa raw siya. Parang may kumalabit sa dibdib ni Krisma. Sir, gusto niyo po bang sumama si Romy? Hindi, sagot ni Andre agad. Si Romy nasa labas na. Pero, Krisma, sabihin mo sa kanya, sundan niya ako. Hindi masyadong malapit, 2 blocks behind. Tumanggo si Krisma, pero hindi mawala ang kaba. Sir Andre, ingat po. Sumagot si Andre ng simple. Lagi naman akong nag-iingat, pero ngayon, mas malinaw na kung sino ang dapat katakutan. Sa parking, naghihintay si Romy Balandra, nakasandal sa hood ng sasakyan,
Hawak ang payong. Basa ang buhok niya sa ambon pero hindi siya nagreklamo. "Sir," sabi ni Romy pagbukas ni Andre ng likod ng pinto. "Sure po ba kayo? Gabi na. May kailangan akong makita. At Romy, huwag kang magpapakita. Stay behind." Nag-angat ng kilay si Romy. "May nagbanta ba, sir? Tingnan mo na lang to." Inabot ni Andre ang kopya ng memo. "Kilalanin mo ang pirma." Tinitigan ni Romy. Bumigat ang mukha. "Si Gideon." "Hindi lang siya," sabi ni Andre. "May mga transfer records akong nakita. Hindi ko pa kompleto. Pero may pattern. Parang may kumikilos para linisin yung sino mang may alam." Napatingin si Romy sa side mirror. Parang sinusukat ang dilim sa likod. "Sir, kanina may tumawag sa phone ko. Unknown, walang nagsalita. Pero parang may hininga. Tapos binaba." Tahimik si Andre. "Kaya nga ayokong may makaalam." Umandar ang sasakyan. Sa loob, maririnig lang ang wiper at ang malayong ugong ng lungsod. Habang ang kalsada ay nilalamon ng gabi, sa St. Brigid Medical Center, hindi pa rin tapos ang duty ni Nurse Amalia Mia Rivero. Nasa ER siya ngayon, tumutulong sa paglipat ng isang pasyenteng na aksidente sa motor. Pawis at antiseptic ang amoy ng paligid. "Rivero!" Tawag ni Nurse Vangie Season mula sa nurse station. "After ER, ICU ka na ha? Kulang tayo, may bagong admit daw later." "Opo ma'am," sagot ni Mia habang pinupunasan ng kamay. Lumapit si Nico Punzalan, hawak ang clipboard, nakakunot noo. "Mia, may dumating na pangalan sa visitors list pero weird." "Bakit?" "Walang patient name na nakalagay pero may VIP tag. Tapos may note na, Consultant to arrive, Dr. Horacio Gamuya." Napakamot si Nico. "Sino ba yun? Hindi ko siya nakikita sa regular roster." Napatingin si Mia sa listahan. "Baka visiting consultant? Pero bakit may VIP note kahit wala pang pasyente?" Tanong ni Nico. Parang inaabangan na. Hindi sumagot agad si Mia. Sa trabaho niya, natutunan niyang kung may bagay na hindi tugma, huwag mong ituring na wala lang. Dahil ang wala lang ang madalas nagiging dahilan ng trahedya. "Mamaya," sabi ni Mia. "Pagdating ng ICU, tingnan natin kung may chart na nakaredy na agad." Tumanggo si Nico. "Sige, ingat ka ha." Samantala, sa loob ng sasakyan ni Andre, lumalapit sila sa isang lumang subdivision sa gilid ng lungsod. Hindi ito lugar na pinupuntahan ng CEO. Dito, mas maraming poste ng ilaw ang patay kaysa bukas. "Sir," sabi ni Romy sa intercom sa kabilang kotse, naka-earpiece si Andre. "May kotse sa likod ko, naka-headlight low, parang matagal nang sumusunod." "Plate?" tanong ni Andre, mahinahon kahit may dagundong ng puso. "Hindi ko makita, sir, pero hindi siya normal na commuter. Kapag bumagal ako, bumabagal siya. Kapag lumiko ako, lumiliko siya." Nag-isip si Andre. "Huwag mong harangin, basta stay behind. Kung lumapit siya sa akin, saka ka kumilos." "Copy." Lumiko ang sasakyan ni Andre papasok sa isang iskinita. Ang address ni Mundo Carpio nasa dulo ng kalsada. May bakod na kalawangin at may maliit na tindahan sa tapat na sarado na. Pagbaba ni Andre, tumama ang ambon sa mukha niya. Umakyat siya sa maliit na hagdan, kumatok. Walang subagot. Kumatok ulit siya, mas malakas. "Mundo, ako to, si Andre." Tahimik. Sa loob, may anino, parang may gumalaw, pero hindi nagbukas. Biglang may kumaluskos sa gilid, isang pusa, tumalon mula sa basurahan. Napaatras si Andre at doon niya napansin may bahagyang bukas na bintana sa gilid at sa loob may upuang natumba. May mali. Bumaba ang kamay niya sa bulsa, kinuha ang phone. Tatawang sana siya kay Romy, pero sa sandaling iyon may sumiklab na ilaw sa dulo ng iskinita. Headlights. Mabilis. Isang SUV. Tumatakbo papasok na parang bala. Sumikip ang dibdib ni Andre. Wala siyang panahon mag-isip. Tumakbo siya pabalik sa kotse niya,
pero hindi pa siya nakapihit ng susi, may isa pang sasakyan ng sumulpot mula sa kabilang kanto, sumalpok sa gilid. Bang! Umikot ang mundo. Sumubog ang tunog ng bakal, salamin, at hangin. Tumama ang ulo niya sa gilid ng upuan. May dugo siyang nalasahan. Gumuhit ang sakit sa balikat niya. Narinig niya ang sigaw ni Romy sa earpiece. Putol-putol. "Sir! Sir Andre!" Pero hindi niya na maihit ang ulo. Dumilim ang paningin niya, parang may humihigop ng ilaw mula sa mundo. Sa labas, may mga yapag. May nagsasalita, mabilis. "Sigurado? Sigurado, wala nang tatayo dyan. Bilis, alis na tayo." May malamig na hangin na pumasok sa basag na bintana. Sa huling sandali bago tuluyang mag-blackout ang isip niya, naisip ni Andre, hindi ito aksidente. Sa kabilang dulo ng lungsod, isang ambulansya ang pumasok sa driveway ng St. Brigid, sirena na sumisigaw sa gabi. "Incoming trauma!" Sigaw ng paramedic sa ER entrance. Nagkagulo ang staff. Tumakbo si Dr. Paulo Ibarra, trauma surgeon, kasunod si Dr. Lynette Castaño at si Nurse Vangie na nag-uutos. "Mia!" Tawag ni Vangie. "ICU ka dyan pero tulong ka muna dito. Bilis!" Lumapit si Mia. Nakita niya ang stretcher. Isang lalaking duguan. Suit pa rin ng suot pero gusot at basa. May ibang aura ang esena. Hindi ito ordinaryong pasyente na lang. "Who is he?" Tanong ni Dr. Paulo habang chine-check ang pulse. Sumagot ang paramedic. "VIP daw, Doc. CEO. Leandro Villaseñor." Napakurap si Mia. Hindi niya kilala ang mukha, pero narinig niya ang apelyido. Sa balita, sa billboard, sa mga usap-usapan. "BP dropping," sigaw ni Dr. Lynette. "Prepare intubation," utos ni Dr. Paulo. Habang nag-aayos si Mia mang IV line, napansin niya ang isang babaeng naka-blazer na dumating. Halatang hindi hospital staff. Si Crisma. Nanginginig ang kamay, pero pilit matatag ang boses. "Please," sabi ni Crisma sa nurse station. "No media, no leaks. I'm from his office." Kasunod niya, dumating ang isang lalaking nakakap, plain ang suot, pero diretso ang tingin sa paligid, parang sinusukat ang lugar. Si Marvin Quinto. May dalang envelope. Lumapit siya sa admin desk, mabilis makipag-usap sa isang clerk na hindi si Nico. "Ma'am," bulong ni Mia kay Nurse Vangie habang ginagawa ang trabaho. "Sino po yung lalaking nakakap? Bakit may envelope?" Sumulyap si Vangie. Kumunot ang noo. "Hindi ko alam, pero huwag kang makialam kung wala kang ebidensya, Rivero. Focus." Tumanggo si Mia, pero sa loob niya, may kumakalam. Sa gilid ng ER may isang lalaking nakakoat na hindi niya pa nakikita sa hospital. Matangkad, payat, may niting parang nakadikit. Lumapit siya kay Dr. Paulo at may ibinulong. "Doc," sabi niya, "I'm Dr. Horacio Gamuya, consultant. I was told there will be a VIP case." Napalingon si Mia. Bigla niyang naalala yung listahan ni Nico. VIP note, consultant to arrive. Parang may naunang plano. Habang inililipat ang pasyente sa ICU, narinig ni Mia ang pabubulong usapan sa hallway. Si Marvin, may kausap na hindi niya makita ang mukha. Sedation window, bulong ng isa. "Siguraduhin mong walang komplikasyon on paper." May tumusok sa sikmura ni Mia. Hindi siya detective, nurse siya, pero alam niya ang tunog ng salitang hindi dapat naririnig sa ospital. At habang dumaraan ang stretcher papasok sa ICU, nakatingin si Mia sa mukha ng CEO. Putla, duguan, walang malay. Sa isip niya, isang tanong ang kumapit. Kung aksidente to, bakit parang may naghihintay na agad? Kung aksidente to, bakit parang may naghihintay na agad? Iyon ang tanong na kumapit sa isip ni Nurse Amalia Rivero habang itinutulak nila ang stretcher papasok sa ICU corridor.
Ang mga ilaw sa kisame ay parang humahampas sa mukha ng pasyente kada dumaraan sila sa isang panel. Puti, malamig, walang emosyon. Pero ang paligid, punong-puno ng emosyon. Kaba, takot, at isang klase ng tensyon na hindi basta galing sa trauma case. Sa ICU entrance, sinalubong sila ni Nurse Vangji. Mas mahigpit ang boses kaysa dati. Rivero, ikaw ang magmo-monitor ng vital sa bed 3. Ikaw na rin sa pupil response at neurochecks. Doc Paulo, ano ang status? Dr. Paulo Ibarra humugot ng hininga, pinahid ang pawis sa noo. Possible concussion, shoulder trauma, internal bruising. We stabilized him. For now, sedation. Observe for complications. Sa gilid ay nakatayo si Dr. Horacio Gamuya, yung consultant na biglang namitaw, nakakross ang braso, parang matagal nang kabisado ang eksena. Doctor, sabi ni Gamuya kay Dr. Paulo, we should keep him deeply sedated. VIP patients, they panic. It can worsen outcomes. Napatingin si Mia sa chartboard. Deep sedation, VIP, panic. Mga salitang may tunog na mabuti, pero pwedeng gamitin para magtago ng masama. Lumapit si Crisma de la Merced, mata pula pero pilit matibay. Please, sabi niya kay Nurse Vanji, kung may kailangan tawagan niyo ako. Huwag niyo pong papasukin dito yung mga hindi authorized. Ma'am, sagot ni Vanji, ICU to, hindi basta-basta napapasok. Doon lumapit si Marvin Quinto, naka-cap pa rin. Hawak ang envelope. Lumapit siya sa desk, parang sanay umasta na may kapangyarihan. I have papers. Sabi, mabilis ang tono. Special instructions from the company for his attending team. Nag-angat ang kilay si Vanji. Special instructions? Sa ospital? I'm just a liaison, sabi ni Marvin. It's about privacy and medication approvals. Narinig ni Mia ang salitang medication. At parang biglang tumigas ang hangin. Sandali siyang natigilan, pero itinuloy niya ang pag-setup ng monitor. Huwag halata. Huwag magpakitang hinala kung wala pang hawak na katibayan. Pagkapasok sa bed 3, inayos ni Mia ang IV line, sinigurong malinis ang tubing at tiningnan ang vital signs. BP, stable-ish. HR, a bit elevated. Oxygen, adequate. Sa papel, normal. Sa pakiramdam, may mali. Sir, bulong ni Mia sa pasyente, hindi dahil kilala niya, kundi dahil natural sa kanya ang pag-aalalay sa kahit sino. Okay ka lang, nandito ka sa ICU, ligtas ka. Walang sagot, tahimik ang katawan ni Leandro Villaseñor. Pero nang inangat ni Mia ang eyelid para tingnan ang pupil response, may sandiling parang kumurap. Napaatras siya ng bahagya. Mia, tawag ni Nurse Vangi mula sa labas. All good? Opo man, sagot ni Mia agad. Neurocheck lang. Pero sa loob niya, nag-uumpisa na ang unang tila ng duda. May naririnig ba siya? May alam ba siya? Lumipas ang 2 oras, nagpalit ng shift ang ibang nurses. Si Dr. Paulo bumalik sa ER para sa ibang trauma cases. Sa ICU, naiwan si Mia sa bed 3 at si isang floating nurse na hindi niya kilala. Payat, maayos ang buhok, may ID na tila bago pa. Lumapit ito, ngumiti ng kaunti. Hi, I'm Nurse Sheena Ralston, private duty. Napakunot noo si Mia. Private duty? Sino nag-approve? Admin, sagot ni Sheena, parang walang problema. For VIP, I was requested. Requested by whom? Tanong ni Mia mahinaon. Company, sagot ni Sheena, mabilis. Normal naman yan sa mayayaman, di ba? Hindi sumagot si Mia. Hindi dahil naniniwala siya, kundi dahil may natutunan siya sa ospital. Minsan, ang pinakamapanganib ay yung taong kumikilos na parang normal ang ginagawa niya. Sa labas, dumaan si Nico Punsalan para maghatid ng chart prints. Pagdaan niya sa glass door, sumulyap siya ay Mia at tila may gustong sabihin. Kumaway si Mia ng maliit, tanda na, mamaya. Hindi pa niya kayang umalis. Siya ang nakatalaga sa neurochecks. Sa kalagitnaan ng gabi, tumahimik ang ICU.
Pumapatak ang ulan sa bintana. Ang tunog ng ventilator at monitor beep lang ang musika ng paligid. Dito, lumalabas ang mga bagay na ayaw lumabas sa araw. Lumapit si Mia kay bed 3 para sa susunod na assessment. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Andre. Malamig, pero may tibok. Sinipat niya ang pupil response, tiningnan ang facial symmetry, sinubukang hanapin ang reflex. At dun, sa pagitan ng tahimik na beep, naramdaman niya ang bahagyang pagpintig ng daliri. Parang sinasabing, naririnig ko. Napahigpit ang hawak ni Mia. Hindi siya pwedeng magkamali. Sa ICU, ang maling hinala pwedeng magdulot ng gulo, pero ang pagwawalang bahala pwedeng pumatay. Sa isip niya, bumalik ang alaala ng nanay niya, yung kaso noon, yung doktor na nagmamadali, yung nurse na tumahimik, yung dulo, wala na. Ayaw niyang maulit. Dahan-dahan siyang yumuko malapit sa tainga ni Andre. Hindi para mag-utos, hindi para manakot, para magbabala. At sa boses na halos hangin lang ang lakas, bumulong siya. Gusto po nila kayong mamatay. Sa unang segundo, walang nangyari. Sa ikalawa, may luha na biglang tumulo sa gilid ng mata ni Andre. Isang luha na hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa bigat ng narinig. Kasabay nito, bahagyang gumalaw ang daliri niya sa palad ni Mia. Parang sagot na, alam ko. Tumayo ang balahibo ni Mia. Ang tibok ng puso niya, dumoble. Sa labas ng glass door, lumingon si Nurse Sheena na parang may naramdaman. Napansin ni Mia, agad siyang tumayong tuwid at nagkunwaring inaayos ang blanket. Okay ka lang? Tanong ni Sheena, nakangiting maliit. Okay, pilit kalmado. Charting lang. Tumango si Sheena at bumalik sa station. Pero si Mia, ngayon, siguradong sigurado na. Ang CEO ay hindi ganap na walang malay. At kung hindi siya ganap na comatose, may dahilan kung bakit siya tahimik. Paglipas ng ilang minuto, lumapit si Nico sa ICU door, nagpaalam sa guard at sumilip. Nagkita ang mata nila ni Mia. Lumapit si Mia sa pinto, nagkunwaring kukunin ng supplies. May nakita ako. Bulong ni Nico, mabilis. Yung VAP note kanina, may kasunod. Ensure no media, ensure compliance, medication approvals via liaison, Marvin Quinto. Uminit ang batok ni Mia. So, si Marvin may say sa meds? Hindi dapat, sagot ni Nico nag-aalangan. Pero may access siya sa admin desk. Tapos, may login sa system kanina, Mia. Gumamit ng doctor account. Hindi si Dr. Paulo. Account name, H. Gamuya. Pinisil ni Mia ang gilid ng pinto. Bakit niya gagamitin? Ewan, sagot ni Nico. Pero Mia, may kopya ako ng log. Pwede kong i-print. Wag na yon, sabi ni Mia, mabilis mag-isip. Kapag bigla tayong gumalaw, mahahalata. Pero keep it, itago mo. At Nico, wag mong sasabihin kahit kanino. Tumanggo si Nico. Ikaw lang. Sa loob ng bed 3, tahimik pa rin si Andre. Pero ang isip niya, gising na gising. Sa bawat yabag sa hallway, sinusukat niya. Sa bawat boses na dumadaan sa pinto, kinikilala niya. Sa bawat paghawak ng kamay niya ni Mia, may mensaheng dumarating. Hindi siya nag-iisa. Dahan-dahan niyang inalala ang mga nangyari bago ang aksidente. Ang address ni Mundo Carpio, ang bukas na bintana, ang upuang natumba, ang SUV na dumating na parang may target. Kung may gustong pumatay sa kanya, hindi lang dahil sa pera, dahil sa alam niya, dahil sa bubunyag niya. At ngayon, nasa ospital siya. Isang lugar na dapat ligtas, pero may liaison na may envelope, may consultant na hindi rostered, at may private duty nurse na tila masyadong kumpiyansa. Kung lalaban siya ng lantaran ngayon, madali siyang matatapos. Kaya ang tanging sandata niya ay ang pagpapanggap. Magkukunwari siyang walang malay. At si Mia, ang magiging mata at tainga niya. Nang sumunod na oras, bumalik si Nurse Vanji para mag-rounds. Sumilip siya sa chart. Sedation level? Tanong ni Vanji. Stable, sagot ni Sheena agad. I can adjust if needed. VIP protocols. Hindi tumingin si Mia kay Sheena. Tumingin siya kay Vanji. At sa mata niya, nagpadala siya ng tahimik na signal. Hindi salita, kundi yung klase ng tingin ng isang nurse na nakakita ng mali. Rivero? Sabi ni Vanji.
After this, update me. Opo ma'am, sagot ni Mia. Pag-alis ni Vanji, lumapit si Mia sa charting area, nagkunwaring nagsusulat. Sa loob ng clipboard, may maliit siyang disiniksik na note, hindi para sa record, kundi para sa sarili. Sheena, Marvin, Gamuya. Sedation. Pagbalik niya sa bed 3, dahan-dahan niyang inawakan ng kamay ni Andre muli. Parang simpleng pag-aayos lang ng pulse ox, pero sa pagitan ng balat at tibok, may usapan. Hindi niya pwedeng sabihing lahat, pero kaya niyang iparamdam ang isa. May babantay sa'yo. At sa munting pagpitik ng daliri ni Andre, parang sagot, tulungan mo akong mabuhay. Sa gabing iyon, nagsimula ang isang lihim na kasunduan sa isang CEO na dapat patay na at isang nurse na ayaw na muling tumahimik sa harap ng kasamaan. At mula sa sandaling iyon, hindi na aksidente ang laban, planado na rin ang pagliligtas. Hindi agad natulog si Nurse Amalia Rivero matapos ang shift. Kahit sinabing off na siya, hindi mapakali ang katawan niya. Sa dorm, nakahiga siya sa manipis na kutsyon, nakatitig sa kisame habang umiikot sa isip niya ang mga pangalang Marvin Quinto, Dr. Horacio Gamuya at Nurse Sheena Ralston. At yung isang bagay na pinakakumapit, ang luha ng mata ng CEO na nagkukunwaring walang malay. Hindi yun normal na response ng taong comatose at higit sa lahat, hindi yun luha ng takot lang. May halo siyang galit. Parang matagal nang kinimkim. Kinuha ni Mia ang cellphone niya at tinext si Jessa. Ayos ba si Itay? Mabilis niyang tanong. Ilang segundo lang dumating ang reply. Okay pa ate, pero nagkakahilo. May utang na tayo sa dialysis center. Napapikit si Mia. Tumingin siya sa maliit na sobre sa mesa. Yung kinita niya sa overtime, kasya lang sa kalahati ng kailangan. Kung magpapahinga siya ngayon, lalong lulubog ang pamilya nila. Pero kung babalik siya sa ICU at mali ang hinala niya, pwedeng siya ang masangkot, mawalan ng trabaho at tuluyang mawasak ang lahat. Pero hindi niya kayang bumalik sa pagiging taong tumahimik. Kaya bago pa man sumikat ang araw, bumalik siya sa ospital. Sa ICU, mas maaga siyang dumating kaysa sa oras ng shift niya. Tinanggap siya ni Nurse Vanji Season sa station, hawak ang kape, seryoso ang mukha. Rivero, sabi ni Vanji, bakit andito ka? Off ka pa. Ma'am, maingat na sagot ni Mia. May gusto lang po akong i-update tungkol sa pasyente sa bed 3. Tumitig si Vanji. Mag-ingat ka sa sinasabi mo. VIP yan, maraming mata. Mas lumapit si Mia. Binaba ang boses. Ma'am, may private duty nurse na hindi ko po kilala. Si Sheena Ralston. At may liaison na si Marvin Quinto na may hawak daw po sa medication approvals. Nanikip ang labi ni Vanji. Bawal yan. Sa ICU, doktor at hospital protocol ang masusunod. Opo ma'am, at may consultant na si Dr. Horacio Gamuya na hindi naka-roster. Hininga si Mia. Ma'am, hindi po ako nag-aakusa, pero may kakaiba po sa sedation orders. Saglit na tumahimik si Vanji. Tapos dahan-dahan siyang tumanggo, parang may bigat na bumagsak sa dibdib niya. Rivero, bulong ni Vanji. May nakita rin ako kagabi. May order na dumaan sa chart na hindi signature ni Dr. Paulo, pero may stamp na parang galing sa consultant. Hindi ko pa ginagalaw. Ayokong ma-flag. Ma'am, sabi ni Mia, si Nico, may log printouts. Naka-record na ginamit yung doctor account ni Gamuya sa system. Doon, napapikit si Vanji. Parang napapagod. Sige, makinig ka. Gagawin natin to ng tama. Hindi tayo basta sisigaw. Kailangan, ebidensya. Tumanggo si Mia. Opo. Pero isang bagay, dagdag ni Vanji. Huwag mong isusugal ang buhay mo. Kung may banta, lalayo ka. Ma'am, sagot ni Mia, hindi ko po kayang lumayo kung may mamamatay. Hindi na sumagot si Vanji, pero sa mata niya, may respeto. Sa kabilang hallway, dumating si Crisma de la Merced ulit. This time, mas maayos ang ayos niya, pero kita pa rin ang puyat. Kasama niya ang isang lalaking nakabarong at may folder. Ito ay si Attorney Celine Paredes. Nagulat si Mia. Hindi niya inaasahang darating si Celine sa ospital.
Lumapit si Celine kay Vanji. Ma'am, I'm the legal head of Villaseñor Freight Works. Nandito ako para sa welfare ni Sir Andre. May request ako. Full compliance report ng visitors, consults, at medication orders. Bago pa makasagot si Vanji, sumulpot si Marvin Quinto mula sa gilid. Nakakap pa rin. Ngayon, mas confident. Good morning, sabi ni Marvin. I'm authorized. The company already arranged. Authorized by whom? Putol ni Celine. Hindi umiimik ang muka. You're not a doctor. You're not family. Your authorization ends at the lobby. Nagbago ang ngiti ni Marvin. Attorney, we have investors. We have stakeholders. We need to protect. Protect what? Tanong ni Celine. Or protect who? Naramdaman ni Mia ang tensyon. Hindi niya pakilala si Celine, pero naramdaman niyang hindi ito madaling paikutin. At yon ang kailangan nila. Habang nag-uusap sila, sumilip si Mia sa loob ng ICU. Si Andre, nakahiga, nakasara ang mata, pero sa isip ni Mia, gising siya, naghihintay. At doon niya naisip, kung gagawa sila ng bitag, kailangan nilang malaman muna kung sino ang tunay na gumagalaw. Sa isang sulok ng cafeteria, nagkita si Mia at si Nico Punzalan para sa mabilisang usapan. Bitbit ni Nico ang folder na parang may dalang kasalanan. Mia, bulong ni Nico, nandito yung printout. Login ng H. Gamuya 1:12 a.m. Tapos may access sa medication order screen 1:15 a.m. Tapos may entry na adjust sedation per VIP protocol. May signature ba? Tanong ni Mia. Digital signature, sagot ni Nico. Pero Mia, may isa pang pangalan sa audit trail. Hindi ko alam kung sino. Ano? Account name na AL_Lontok_exec. Napalunok si Nico. Parang admin override. CFO? Lontok? Bumigat ang dibdib ni Mia. Hindi dapat makapasok ang CFO sa hospital system. Exactly. Kaya natatakot ako. Hinawakan ni Mia ang folder. Nico, thank you. Itatago natin to. Pero kailangan nating maging maingat. Kung may access siya, kaya niyang burahin. Paano natin gagawin yon? Huminga si Mia. Kailangan natin ng tao na may authority. Tiningin siya sa direksyon ng ICU. At parang nandyan na yon. Kinagabihan, may bagong development sa labas ng ospital. May mga lalaki sa lobby na naka-polo shirt, parang security pero hindi hospital staff. Si Marites Alcantara, compliance officer, naglakad ng mabilis papunta sa ICU, kasama ang head guard. Ma'am Vangi, sabi ni Marites, may complaint na may unauthorized personnel sa ICU. May nag-report, kailangan ko ng listahan ng private duty, liaisons, lahat. Napalingon si Mia kay Vangi, may pagkakataon. Lumapit si Celine, hawak ang folder. Marites, I'm requesting the same at may concern kami sa medication orders. We need transparency. Bago pa sumagot si Marites, dumating si Dr. Horacio Gamuya, nakangiti, parang walang problema. Compliance officer, sabi niya, I assure you, all orders are medically necessary. Pinagmasdan ni Mia ang mukha ni Gamuya. Hindi ito mukhang takot sa compliance, mukhang itong sanay magpaliwanag. At sa likod ni Gamuya, lumitaw si Nurse Sheena Ralston, hawak ang maliit na tray ng gamot. Dumiretso si Sheena sa bed 3 area. Kailangan ko lang i-administer to, sabi ni Sheena, parang routine. Napatayo si Mia. Anong gamot yan? Sedative adjustment, sagot ni Sheena, hindi tumitingin. Order ni Dr. Gamuya. Pakita, sabi ni Mia, mas firm. Rivero, singit ni Gamuya, don't interfere, this is my patient too. Doktor, sagot ni Mia, pinipigil ang kaba. Policy po natin, 2 nurse verification for high-risk meds at kailangan visible sa chart. Sumingaw si Sheena. Ang daming arte. Hindi umimik si Mia. Tinawag niya si Nurse Vangi. Ma'am, verification po. Lumapit si Vangi. Tinignan ng tray. Sheena, saan ang chart order? Online, sagot ni Sheena. Then open it. Utos ni Vangi. Nagkatinginan si Sheena at Gamuya. Sa sandaling iyon, parang may pumutok na tahimik na wire. Dumating si Nico sa station, hawak ang folder na ibinigay ni Mia kanina,
at palihim niyang inabot kay Celine. Binuksan ni Celine ang folder, mabilis ang mata. Nakita niya ang logins, ang admin override, ang timestamps. Tumayo siya ng tuwid at tumingin kay Marites. Compliance? Sabi ni Celine, malinaw ang boses. May unauthorized access sa hospital system at ang access ay galing sa account na konektado sa CFO ng kumpanya ng pasyente at may medication order na ina-adjust ng hindi dumadaan sa attending physician. Namutla si Marites. Ano? Lumapit si Gamuya, pilit na kalmado. Those are misunderstandings. Digital systems can be... Doc, putol ni Celine. Itong login history ay may IP trace, hindi to glitch. At kung may attempt to harm... Harm? Napasigaw si Sheena, biglang nagalit. Ano ba to? Biglang lumapit si Marvin Quinto mula sa hallway, parang may gustong pigilan. Ate, wag na natin palakihin. Pero bago pa siya makalapit, humarap si Romy Balandra sa kanya mula sa side, nakatayo na parang pader. Hindi nagsalita si Romy, pero sapat ang tingin para magpaalala, may bantay na rin ang kabila. Sa loob ng bedroom, tahimik si Andre. Ngulit sa ilalim ng closed eyelids, naririnig niya ang boses, nararamdaman niya ang tensyon. Alam niyang ito na ang pagsimula ng bitag. Hindi pa ang dulo, pero may umaalpas na. At sa sandaling iyon, sa pagitan ng gulo at paghila ng maskara, unang beses na nakita ni Mia ang totoong motibo sa likod ng lahat. Hindi lang nila gustong patayin si Andre dahil sa aksidente. Gusto nilang patayin siya bago siya makapagsalita, bago niya ilabas ang mga pangalan, at bago niyang mabasag ang sistemang kumikita sa dugo ng iba. Hindi pa tapos ang laban, pero may hawak na silang piraso ng katotohanan. At ang katotohanan, kapag nasindihan, mahirap nang patayin. Hindi pa tapos ang laban, pero may hawak na silang piraso ng katotohanan. At ang katotohanan, kapag nasindihan, mahirap nang patayin. Sa ICU hallway, nag-iba ang timpla ng hangin. Yung kaninang maingay na pag-uutos at pag-argumento, biglang naging parang tahimik na bagyo. Lahat nakatingin, lahat naghihintay kung sino ang unang kikilos. Marites Alcantara, ang compliance officer, nahawakan ng folder na hawak ni Attorney Celine Paredes. Kita sa mukha niya na hindi ito simpleng policy issue, ito ay maaaring krimen. Ma'am Vangi, utos ni Marites, nanginginig ang boses pero pilit matatag. I-freeze natin lahat ng medication orders para sa pasyente, 2-factor verification at walang private duty nurse hanggat hindi malinaw ang approval. Biglang sumingit si Dr. Horacio Gamuya. Nakapaskil ang ngiti na pilit binubuo. Compliance, you're overreacting. The patient is critical. We can't delay. Doktor, putol ni Marites. Itong log shows unauthorized access. Kung hindi nyo kayang ipaliwanag, we have to suspend your involvement pending investigation. Namutla si Gamuya sa isang iglap, pero mabilis niyang tinakpan sa pag-angat ng baba. This is absurd. Sa gilid, si Nurse Sheena Ralston, hawak pa rin ang tray. Nagbago ang ekspresyon niya. Mula sa kumpiyansa, naging inis, tapos naging takot. Parang taong biglang na-realize na hindi niya kontrolado ang kwarto. Give me that, sabi ni Nurse Vanji. Inabot ang tray. We'll secure it sa pharmacy. Ano ba to? Bulalas ni Sheena. Tumingala kay Marvin na tila naghahanap ng backup. Si Marvin Quinto kumilos. Lumapit kay Celine. Boses mababa. Attorney, we can settle this quietly. VIP matters. Investors. Reputation. Reputation? Tanong ni Celine, malamig. Mas mahalaga sa iyo ang reputation kaysa buhay ng pasyente? Marvin, step back. Tumayo si Romy Balandra sa harap ni Marvin. Hindi pa rin nagsasalita pero ang tindig niya ay parang pader na sinimento ng karanasan. Napaatras si Marvin, kumuyom ang kamao, tapos pilit ngumiti. Fine, sabi ni Marvin, kung gusto niyo ng gulo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mia na may kailangan ng tapusin. Hindi na sapat ang suspetsya, kailangan ng eksaktong sandali. Yung sandaling mababasag ang maskara at lalabas ang tunay na plano. Lumapit siya sa bed 3, nagkunwaring i-check ang pulse ox. Sa ilalim ng kumot, dahan-dahan niyang hinawakan ng kamay ni Andre. 2 beses na pinisil,
Isang simpleng sinyales na napagkasunduan ila nang walang salita. Handa na. At sa dulo ng kanyang daliri, may mahinang pagpitik si Andre. Sagot, ngayon. Doc Paulo, sigaw ni Nurse Vanji sa intercom. We need you sa ICU, now. Ilang minuto lang, dumating si Dr. Paulo Ibarra. Halatang galing sa ER. Nakascrub siya. Pawis pero alerto ang mata. Anong nangyayari? Tanong niya. Inabot ni Celine ang folder. Doc, may medication orders na ina-adjust sa pasyente nyo gamit ang consultant account. May admin override pa. We suspect tampering. Nakabahan si Dr. Paulo. Agad dinibna ng chart. This is not my order. Lumapit si Gamuya. Pilit kontrolado. Paulo, I was asked to assist. It's a VIP case. You know how these things... Stop. Putol ni Dr. Paulo. Tumigas ang panga. ICU is not a playground. Kung hindi ko order, hindi itutuloy. Sa gitna ng tensyon, biglang may tunog ng monitor. Mas mabilis, mas mataas. HR rising, sabi ni Mia, kahit alam niyang bahagi ito ng natural response sa stress sa paligid. At doon, parang may nagdesisyon si Sheena. Sa isang mabilis na galaw, tinangkan niyang bawiin ang tray mula kay Vanji, pero hawak na ito ng senior nurse. Sumunod, sumagi siya kay Mia. Hindi sinasadya o sinadya, pero sapat para mabuksan ng bulsa ng scrub ni Mia at malaglag ang maliit na note paper sa sahig. Nakakita si Marvin. Yumuko siya, dinampot ang note. Ah, sabi, nakangisin na pait. So you're documenting us. Humakbang si Marvin palapit kay bed 3, parang gustong kontrolin ang kwarto sa pamamagitan ng intimidation. Nurse Rivero, hindi ka ba natatakot mawalan ng trabaho? Nanginig ang tuhod ni Mia, pero hindi siya umatras. Mas natatakot po akong may mamatay harap ko. Tumawa si Marvin pero walang saya. Alam mo ba kung sinong binabangga mo? Bago pa makasagot si Mia, may nangyari sa kama. Sa unang pagkakataon mula nung dinala si Andre sa ICU, biglang gumalaw ang kamay niya. Hindi yung maliit na pitik, hindi yung reflex, kundi malinaw na paghawak. Hinawakan niya ang pulso ni Sheena na lumapit sa kama at mahigpit. Tama na. Isang boses, paos pero buo. Nanginginig ang buong ICU. Napabitaw si Sheena sa gulat. Napaatras si Marvin, napamura ng mahina. Si Gamuya, nanlaki ang mata. Sir Andre? Halos pabulong si Krisma. Lumapit, nangingilid ang luha. Si Dr. Paulo, parang nahimas-hamas. He's awake. Code team, stand by. Utos ni Vanji, pero hindi dahil bumabagsak si Andre, kundi dahil alam niyang kapag gumalaw ang katotohanan, may susubok muling manakit. Si Andre dahan-dahang nagmulat. Ang tingin niya, dumaan kay Marvin, kay Gamuya, kay Sheena. Parang kinikilala niya ang bawat muka, tinatatakan sa alaala. Pagkatapos, tumingin siya kay Mia. At sa isang iglap, nakita ni Mia ang bigat na matagal nang kinikimkim ng taong ito. Hindi lang trauma ng aksidente, trauma ng sistemang pinatakbo niya o pinayagan niyang tumakbo. Salamat. Paos na sabi ni Andre kay Mia, sapat lang para marinig niya. Pero hindi doon natapos. Si Andre tumingin kay Celine. Celine, you have it. Tumango si Celine, hawak ang folder. Yes, we have logs. Compliance is involved. Then call the police, sabi ni Andre. Hindi malakas, pero walang puwang ang pag-aalinlangan. Napatigil si Marvin. Sir Andre, wag na nating ituloy. Marvin, putol ni Andre, at sa tono niya, parang CEO ulit siya sa boardroom. Hindi ka liaison, isa kang instrumento. Sumingit si Gamuya, desperado. This is a misunderstanding. He's delirious. Delirious? Si Andre bahagyang ngumiti, pero malamig. I remember everything. Even the accident wasn't an accident. Tumahimik ang hallway. Doon, gumawa ng tawag si Marites sa security. Lock down the ICU wing. No one leaves until authorities arrive. Nanginginig si Sheena. Hindi ko gusto to. Pero si Dr. Paulo, tinignan siya ng mabigat.
Then why were you holding a high-risk med without attending approval? Hindi na sumagot si Sheena. Umiyak siya, pero halatang hindi ito luha ng pagsisisi lang. Luha rin ito ng taong nahuli. Pagdating ng pulis at hospital investigator, mabilis na naging formal ang lahat. Kinuha ang syringe, sinuri ang content, kinuha ang CCTV footage, kinuha ang logs. Si Marvin dinala sa isang sulok, tinanong. Si Gamuya pinapirmahan ng suspension notice. Si Sheena in-interview. At si Andre sa kama pinilit huminga ng maayos habang tinatanggap ang katotohanang muntik na siyang mamatay dahil sa parehong sistemang pinayagan niyang umiral. Pagkalipas ng ilang araw, lumabas ang balita. Hindi dahil sa PR, kundi dahil hindi na kayang pigilan ng ebidensya. Attempted harm, unauthorized system access, medical order tampering. At sa gitna ng pangalan-pangalan sa news, lumitaw ang mas malaking sugat, ang koneksyon sa kumpanya. Hindi man agad lumabas ang buong pangalan ni Gideon sa headline, pero sa loob, nagsimula na ang audit. Pagkalipas ng ilang linggo, nakalabas si Andre sa ICU, inilagay sa private recovery room. Hindi siya agad bumalik sa opisina. Una niyang ginawa, humarap sa internal legal meeting kasama si Celine at si Chrisma. Celine, sabi ni Andre, mahina pa ang boses. I want a full audit, not just the fleet proposal, the last 10 years. Sir, sagot ni Celine, that will open old wounds. Open it, sagot ni Andre. Kailangan kong harapin yung mga pamilyang nasaktan. Chrisma, nakaupo sa gilid, napapikit. Sir, Gideon will fight back. Tumango si Andre. Let him. Wala na akong balak magtago. At sa araw ding iyon, nagpadala siya ng instruction sa board. Independent Audit Committee, Whistleblower Line, External Oversight. Hindi yun karaniwan sa mga CEO na galing sa mayamang pamilya, pero si Andre nakita na ang dulo ng quiet settlement. Sa kabilang banda, si Mia, kahit pagod, bumalik sa normal na duty. Pero hindi na siya normal sa loob. May mga kasamahan siyang nagsimulang magbulungan. Siya yung nurse na nagbunyag, sabi ng iba. Baka ma-promote, sabi ng iba. Pero may isa ring nagsabing, delikado yan, baka gantihan. At yun ang kinakatakutan ni Mia, hindi dahil mahina siya, kundi dahil may pamilya siyang umaasa. Isang gabi, pauwi siya, may tumawag na unknown number. Sumagot siya, naninginig. Walang boses, hininga lang. Bumaba ang tawag. Kinabukasan, may envelope sa locker niya. Walang pangalan. Pagbukas niya, hindi pera, kundi isang photocopy ng dialysis bill ni Tatang Florencio na may pulang marka sa gilid. Parang paalala, alam namin ang buhay mo. Nanlamig si Mia. Naisip niya, gusto na ba niyang umatras? Pero nang naalala niya ang kamay ni Andre na humawak kay Sheena at ang boses na nagsabing, tama na, may bagay sa dibdib niya na tumayo na hindi na siya babalik sa dating Mia. Makalipas ng 2 buwan, inimbitahan siya ni Andre sa isang public forum. Hindi sa hotel, hindi sa fancy hall, kundi sa isang maliit na community center malapit sa hospital. Present si Celine, si Chrisma, pati na rin si Romy na tahimik sa gilid. Rivero, Sabi ni Andre bago magsimula, I won't ask you to speak if you don't want to. Gusto ko, sagot ni Mia kahit nanginginig, pero hindi para magpasikat, para may matuto. Sa forum na iyon, inilunsad ni Andre ang Florencio Dialysis Support Fund. Hindi niya ito pinangalanan sa sarili niya, kundi sa ama ni Mia. Dahil sabi niya, itong pangalan ang nagpapaalala sa akin na ang bawat desisyon sa boardroom may tinatamaan na pamilya. Napaiyak si Mia, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa unang pagkakataon, may taong may kapangyarihan na ginamit ito para magtuwid, hindi para manakot. Pagkatapos ng forum, lumapit si Andre kay Mia sa likod ng stage. Hindi ko alam kung paano mag-sorry sa lahat. Sabi niya, tahimik, sa mga driver,
sa mga pamilyang nasaktan. Sa'yo, hindi po apology ang kailangan. Kailangan po tuloy-tuloy. Tumanggo si Andre. I will. Pero may kapalit. Maraming aaway, maraming sisira, at ayokong madamay ka. Ngumiti si Mia. Maliit lang. Sir Andre, nadamay na po ako nung pinili kong magsalita. Ang tanong na lang, magiging worth it ba? Tumingin si Andre sa kanya, hindi bilang CEO, kundi bilang taong muntik mamatay at ngayon nag-iiba ang direksyon ng buhay. Gagawin kong worth it, sabi niya. Lumipas ang 1 taon. Si Gideon, sa wakas, napatalsik sa kumpanya matapos lumabas ang audit trail, mga transfer, mga shell entries, at ang koneksyon kay Percy Iniguez. Hindi pa natatapos ang kaso, pero nagsimula na ang pagguho ng network. Si Dr. Gamuya, sinuspende at nawalan ng privileges. Si Sheena at Toto Sarmiento, nakalaunan lumitaw sa investigasyon bilang access partner sa supplies, naharap sa kaso. Si Mia, sa St. Bridget, hindi na lang staff nurse. Siya ang itinalagang lead sa isang bagong program, Whistleblower Protection and Patient Safety Reporting, kasama si Marites at si Nurse Vanji. At si Tatang Florencio, sa tulong ng fund at transparent na proseso, nakapagpatuloy sa dialysis hanggang sa gumaan ang kalagayan niya. Pagdating ng 2 taon, sa barangay nila Mia, may simplang handaan. Walang media, walang ribbon cutting, isang mesa lang, pansit, tinola, at mga kapitbahay. Dumating si Andre, walang convoy, walang suit, simple lang ang damit, kasama si Krisma at Romy na nakatayo sa malayo. Lumapit siya kay Tatang Florencio, yumuko ng bahagya. Tay, salamat po sa anak nyo. Ngumiti ang matanda, mahina ang boses. Kung hindi mo rin piniling magbago, wala rin. Sa gilid, si Mia nakatingin at sa dibdib niya may tahimik na pag-asa. Hindi yung dramatikang biglaang himala, kundi yung dahan-dahang pagbabago na mas totoo sa buhay. Hindi pa tapos yung mundo sa kasamaan, pero may mga taong piniling lumaban. At sa gabing iyon, habang tumatawa ang mga kapitbahay at humahampas ang hangin sa mga dahon ng puno, may isang katotohanan na malinaw kay Mia. Minsan, ang pinakamalaking pagbangon ay hindi yung pagyaman, kundi yung pagkakaroon ng lakas para hindi na muling manahimik.